Ayan. Ano ang inyong napansin sa aking ibinigay na halimbawa? Nariyan pa ba kayo? Hello, nandito ba ang aking mga minamahal na estudyante? Narito ba kayo? Wala nang sumasagot. Nawalan ba ako ng signal? Troy, nawalan ba ako ng signal o sadyang ano lang, may ginawa lang? Okay. Bali, naririnig niyo ako kanina. Okay. Magpapatuloy ako, nababasa ba ninyo yung aking inilagay doon sa chat box? Okay, tama ang inyong sinabi, ang computer walang katumbas, ibig sabihin wala sang translation. Ang nangyayari lang, hinihiram na lang natin yung bigkas at pinapalitan ng baybay. Okay, inilagay ko doon yung ibig sabihin ng baybay. Pag sinabing baybay, spelling. Kaya kung halimbawa, tinanong ko kayo, sinabi ko, maaari ba na baybayin ang salitang upuan? Okay, pag sinabi kong baybayin ang salitang upuan, ang sasabihin nyo lang ay, okay, letrang U, P, U, A, N. Okay. Subalit kung pagbigkas naman ng abakada, magiging yung matigas na U, P, ayan, U, A, at N. Okay. So, maaari na rin natin gamitin ang alpabetong Ingles upang mas mabilis natin na masabi. U, P, U, A, N. Upuan. Okay. Ngayon naman, nais kong suriin ninyo itong aking ilalagay muling salita. Tutukuyin ninyo kung ito ay may katumbas o wala. Okay, nabasa na ninyo? Meron ba ito ba ay wikang Ingles o wikang Filipino? Okay, maaari ninyong ilagay dyan sa chat box below kung ano yan. Okay, maraming salamat. Pinoong Pro, yan ay wikang Filipino. Inaasahan ko na ang iba ay nagbabasa, okay. Ayan. Magandang hapon. Nawala tayo lahat. Mukhang humihina at ang ating signal. Okay, narinig na ninyo ako?
Okay, maraming salamat. Okay, ipapakita ko muli yung ating pinag-uusapan. Ano? Ako ang huli ninyong klase, tama, sa hapong ito? Tama ba? Maaari ko bang makita ang inyong thumbs up? Ako ba ang huli ninyong klase sa hapong ito o mayroon pa? Mayroon pa ata, di ba? Okay, sige. Okay, huwag kayong mag-alala. Okay, mabilis na ito, ano? Okay, nabasa ninyo yung huli kong mensahe tungkol doon sa abilidad. Okay, tama ang sagot ng inyong kaklase. Nasabi niya ito ay wikang Filipino. Okay, dahil ang wikang Ingles nun ay ability. Okay, kaya inuulit ko muli sa pangalawang paalala natin, gumamit tayo ng wikang Ingles kung sakaling wala itong katumbas sa Pilipino. Pero kung may katumbas, maaring yung spelling ay naiba lang, gamitin pa rin natin kung ano ang dapat. Okay? Okay, class, ilalagay ko sa chat box yung link ng about sa ating homeroom officers voting. So, ito pindutin ninyo at kung halimbawang hihingian kayo na input ang inyong email address, sino ang may email address dito bago ang lahat? Maaari bang itaas inyong kamay? Sino ang may email address? Okay, mahusay. Ibig sabihin, kapag ang hihingiin ng link na ibibigay ko sa inyo ay ipapalagay niya ang inyong email address, i-input nyo lang, okay? 3 lang ang inyong iboboto para sa ating President, Vice President, at Secretary. Okay? At kung maaari, kung sino ang inyong ibinoto sa pagtakbo sa Pangulo, ay maaari o hindi na maaring ilagay sa Vice Presidente. Ibig sabihin, isa lang ang inyong pipiliin. Halimbawa, sa Presidente, sa Pangulo, isa lang. Isang inyong mga kaklase lang inyong pipiliin. Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwede. So, isa lang. Isa sa Presidente, isa sa Vice Presidente, at isa rin sa Secretary. Kaya ibibigay ko na yung link. Okay, hintayin nyo lamang. Tamang-tama ito siguro sa loob ng 10 minuto na inyong matapos. Nandiyan na ba? Inyo lang nabasa? Pinapahintulutan ko ang isa. Wala po, okay. Ayan, nandiyan na ba? Okay, paki-click yan. Okay, paki-click at i-submit ninyo sa akin o ipasa upang malaman natin sino ang maaari natin maging Pangulo. Okay, piliin kung sino sa palagay ninyo ang nararapat na maging Pangulo o President, ang ikalawang Pangulo o Vice President, at ang inyong tagapagtala o Secretary. Madalas tinatawag silang tagasulat o tagapagtala. Okay, sila yung tagapagtala ng impormasyon, the Secretary. Okay. Okay, tapos na raw si Troy Ivan. Okay, huwag kayong mag-alala. Makikita ko yung results maya-maya pagtapos na kayo.
Okay, tapos na rin si Kanaya. Si Aiden, tapos na rin. Okay, Mause, sa iyong tanong, Shanil, oo, kokopyahin ninyo siguro yung resulta na lang kung sino ang magiging pangulo, sino ang ikalawang pangulo at ang inyong tagapagtala o yung secretary. Okay, para mayroon kayong kopya, para kung halimbawa magtanong ang isa sa inyong mga guro sa iba't ibang asignatura, ay alam ninyo kung sino ang inyong mga pangulo o sino ang inyong pangulo, sino ang inyong ikalawang pangulo at tagapagtala sa inyong silid-aralan. Okay, hintayin natin yung iba. Sino daw ang hindi sino nag-chat na tinatanong kung maari bang si Binibining Osli, maari bang isulat ito sa wikang Filipino? Kaya mo ba? Mas mainam kung iyong susubukan ang Maraming salamat din sa iyong pagpapadala uli ng link kay Osli. Okay, kinakailangan na tayo ay masanay na magsulat o magsalita sa wikang Filipino. Okay? Halimbawa yung dan, kinakailangan ay tapos na. Ang katumbas ng dan ay tapos na. O yung finish, ang katumbas nun ay dan. Okay? Okay, pasamantalang ihinto ko yung aking pagbabahagi ng aking presentasyon dahil subukan kong ipakita sa inyo yung resulta ng ating pagboboto. Okay, nakikita ninyo? Hindi pa. Nakikita ninyo? Okay. Saglit lamang, meron pa tayong 2 minuto. Ayan. Sa ating presidente, nakikita ninyo kung sino dito sa pie graph. Ito ay tinatawag na pie graph, Okay. Okay, para siyang pizza na hinati-hati, Napapansin niyo to? Okay, bali ang may 58%, 58 ay si Cordero Troy Ivan. So, siya ang may pinakamaraming boto sa pagtakbo sa pagka-pangulo. Okay? Sundan ba ninyo? Nasundan ninyo? Maaari ko ba makita yung thumbs up? Okay. At sino naman kaya sa ating vice presidente? Okay? Isa-isahin muna natin. May 8% si Febreo Kanaya Avi. Samantalang ganun din si La Torre Rodorme, 8%. Sino pa? Okay, saglit lang, mukhang ayaw makisang-ayon. Okay, ganun din 8% si Martinez Shanil.
18% si Troy Ivan, okay? Di bali siya naman ay nasa pagkapangulo, at 16 lang si Alden, at ang panalo at nawagi ay si Binibining Vince Savana. Okay. Parapakan nyo naman, Ayan. At panghuli, para sa ating tagapagtala o secretary. 1 minuto na lang, dito na lang ako, baka mag-in na si Miss Fernandez. Okay, ang pinakamarami dito ay si Vince Savana din. Subalit dahil nasa pagkapangulo na siya, kukunin na lang natin yung ikalawa. Subalit si Troy Ivan ay siya na rin ang pangulo, kaya hindi na rin ito pwede. Kukunin pa rin natin yung ikalawang may pinakamaraming boto. Mukhang pare-pareho na ito. Ayan, okay. Dahil sa wala na tayong oras, baka pumasok na si Miss Fernandez, ay para sa ating secretary ay ulitin na lamang natin dahil pare-pareho na ang porsyento, at itong nagwagi si Vince Savana at Troy dito ay hindi na pwede kasi sila na ang ating pangulo at vice presidente. Tama ba? Maaring ulitin na lang natin ito bukas para sa ating tagapagtala. Okay ba 'yon? Okay, maraming salamat muli, at palapakan natin ang bawat isa, at naway kayo ay patuloy na nasisiyan at nagagalak na inyong makaharap ang inyong mga guro sa bawat asignatura. Okay, hintayin nyo na lamang si Binibining o si Ginang Fernandez. Okay, meron kayong 10 minutes break. Tama? Meron kayong 10 minutong. Okay. So, maaari kayo uli pumunta sa lavatory, magmerienda, okay, uminom. Yan. O maaari ninyong kopyahin yung ating Pangulo at kalawang Pangulo. Ulitin ko, ang ating Pangulo ay si Ginoong Troy Ivan, at ang ating ikalawang Pangulo o Vice Presidente ay si Vin Savana. Yung sa ating tagapagtalaw secretary ay wala muna sa ngayon, dahil nga yung may pinakamataas na boto ay sila nang nahalal dun sa unang posisyon. Okay, maraming salamat muli, at okay, maiwan ko na kayo upang makapagpahinga kayo ng kaunti bago uli ang inyong klase. Palakpakan natin ang bawat isa. Okay. Welcome. Walang anuman. Salamat. Google. Search ko. Kaya Google Forms lang. Hindi magano pa rin ako, pero sa face ko.